Maligayang pagdating po sa Holy Month of Ramadan. Ito ay panahon para sa dasal, pag-aayuno at paggawa ng mabuti. Panahon po ito para mas pagtuunan natin ang pansin ng ating pananampalataya, pagpapakumbaba at mas mahalin ang ating kapwa. Naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bigyan tayo ng lakas sa pag-aayuno at pagtibayin ang ating loob sa paggawa ng tama. Hiling natin na mapuno ang ating puso ng kapayapaan, pasensya at pagkakaisa, lalo na sa ating mga pamilya at komunidad. Ramadan Mubarak po sa ating lahat. Naway maging makabuluhan at mapagpala ang buwan na ito para sa bawat Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programa naghahatid ng inspirasyon, kaalaman at tunay na kwento ng tagumpay ng mga Pilipinong negosyante na nagsisimula sa napakasimpleng pangarap. Ngayong araw po makikilala natin ang isang babae na nagpatunay na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa kakayahang bumangon, magmulat at tumulong sa kapwa mula sa pagkabigo sa negosyo, personal na pagkawala at matitinding pagsubok sa buhay. Muling itinayo niya ang kanyang sarili at natagpuan ang kanyang tunay na calling, ang tumulong sa mga Pilipinong negosyante na magtagumpay din nang hindi isinasakripisyo ang pamilya, kapayapaan at pagpapahalaga sa kapwa. Isa siyang entrepreneur, author, mentor at tagapaguyod ng purpose-driven business. Kilala sa kanyang malasakit, ngunit diretso at walang paligoy-ligoy na gabay sa pagninegosyo. Mga kanegosyo, mga kasosyo, ating pong tunghayin at pakinggan ang kwento ng isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Walang iba kundi si Miss Myrna Tam Natividad na mas kilalang Mami N. Welcome po, Mami N, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Nako, thank you po. It's my pleasure to be here. Opo, Ma'am Mami N. Akala ko dati, Mami M. Ako po ay isa nyo ring follower. Nakikita ko yung mga vlogs nyo po. At siguro isa na kayo sa pinakabatang vlogger, ma'am. Opo. Pero po, para din naman sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Kabuhayan at Negosyo, baka po kayo, mas magandang magpapakilala. Sino ba si Mami Negosyo? Okay, so maraming salamat po, Yusek. No? So, ako po ay sabi nga ni Yusek, Myrna Tam Natividad po, better known as Mami Negosyo or Mami N for short. So, ngayon po, ako ay isang vlogger, isang content creator, author, speaker, course creator. Marami po akong courses online. Entrepreneur din. Opo, and tuloy-tuloy po yung aking mga negosyo na naumpisahan. So, may mga negosyo po kami na ngayon, with God's blessing is, ang mga anak ko na po ang humahawak. Yan. So, syempre, as Mami Negosyo, at Mami din nila, andun pa rin ako. Mentor, tulad po ninyo, Yusek, opo, no? Opo. Hindi po natin sila pwedeng iwanan. Opo. But even as we mentor them, nakakatulong din po tayo sa iba. Hindi po ba? And that is really my oxygen in life. Na yung nakakatulong ako sa mga taong, lalo na doon sa mga nag-grow na ng kanilang business. Kasi marami nang tumutulong doon sa paano mag-umpisa. There are a lot of speakers talking about that. Pero pag nakapag-umpisa na at lumalaki na, sino yung tumutulong? And I felt na pwede po ako. Kasi pinagdaanan ko po yung pinagdadaanan nila ngayon. Yung tinatawag na growing pains bago lumaki yung negosyo. Alam ko na pagdaanan nyo rin yan. No? Opo. Lalo na yung the first 3 years, first 5 years, first 7 years. Ang hirap po niyan. And that is my passion. And that is what I'm focusing now. Yung makatulong. Mami N, kayo po ay, pareho tayo, taga Mindanao. Opo. At siyempre gusto natin i-share paano ba nag-umpisa sa pagninegosyo at siyempre
pag-usapan din natin, Mami En, yung mga, hindi lahat naman ng gusto natin negosyo ay talagang success. So, saan po kayo nag-umpisa? Saan po kayo nag-start ng career nyo, Mami En, at of course, yung pamilya nyo? I understand, nag-start po kayo sa Zamboanga, at paano po kayo nag-umpisa sa pagninegosyo po sa Zamboanga? Okay, medyo mahaba po yung Opo. kwento. Opo. 70 years. So anyway, ang parents ko po ay parehong teacher. Opo. Kaya lang alam nila na yung pagiging teacher ay hindi nakakatulong sa family pag lumalaki na yung family. So pareho silang nagnegosyo. At nung nagnenegosyo, dito po kami sa Manila pinanganak, ako at ang aking mga kapatid. At nagnenegosyo yung aking mga parents. Pero nakaranas po sila ng sunod-sunod na pagkalugi. Kaya siguro growing up, I never wanted na maging negosyante. 3 taon pa lang ako ang dream So, hindi ko mo talaga dream maging negosyante katulad ng mga... talaga, kasi nakikita ko yung hirap namin noon, hirap ng buhay dito sa Manila, sa Binondo po kami nakatira. Palipat-lipat kami ng bahay, palipat-lipat ng negosyo. Tapos, kaya teaching ang aking, teacher po ang aking dream at 3 years old. So, yun po. So, to make the long story short, nag-aral po ako maging teacher. At kahit nasabi ng parents ko, walang pera sa pagtuturo, magnegosyo ka, take a commerce course. Sabi ko, ayoko gusto kong magturo. So, I got married at age 25, and nung time natin, maagang mag-asawa. Opo. Na yun late na nga po yun. Opo. At 24, I got married to my high school sweetheart who wanted always to be a businessman. Okay. So, siya yung... naman. Opo. So, nagtrabaho po kaming dito sa Manila noon after graduating from college. Tapos, naisipan po namin na nung nagka-baby kami, mahirap dito sa Manila, ang hirap ng buhay, uwi na lang tayo ng Mindanao. Opo. So, napunta po kami ng Mindanao dahil na-bankrupt po yung business ng parents ko at kailangan nila ng hanap buhay. So, ang mother ko ang taga Zamboanga. Opo. Kaya lumipat kami, when I was in high school, lumipat kami ng Mindanao, ng Zamboanga specifically, para yung mom ko makapagtrabaho. Ang father ko naman nakapagturo, bumalik sa pagtuturo. So, doon po ako naging Zamboangueña, taga okay. Mindanao. Opo. So, from there, nag-aral dito, tapos umuwi kaming mag-asawa. At doon kami nag-decide na mag-settle. Pero ako po ay nagtuturo. Nagturo po ako at habang nagtuturo po ako, nahirapan po yung husband ko dahil new environment, wala po kaming makitang trabaho. So, yung aming savings, inumpisahan po namin ng negosyo. Siya inumpisan niya ng negosyo, pero dahil wala po kaming mentor, hindi po uso ang mentor nung kapanahunan namin. Totoo yan, ma'am. Madadamot yung mga tao, ayaw mag-share. So, nalugi po, naubos yung aming savings, and I had to augment yung aking income sa pagtuturo. So, doon po ako napilitang mag-racket. Okay. Nagtinda po ako ng, sabi ng mga co-teachers ko, bigas. So, sige, bigas. Itlog. O ano pa, plancha. Kahit na ano. No? So, ang tawag po sa akin dati sa school ay yung walking department store, walking grocery, kasi may bit-bit po ako ng mga kung ano-ano. And eventually, meron po akong isang co-teacher na si Paul Bernardo. He was a nursing faculty member. Sabi niya, ayoko ng mga binibit-bit mo, yung mga ref na binibenta Malalaki. mo. Oo. Ang gusto ko ay engagement ring, sabi niya ganun. Hanap mo ko ng engagement ring. Pero swerte po tayo, Yusek, dahil pag taga Mindanao po tayo at maliit na lugar, halos kilala natin. Magkakakilala yung mga tao. negosyante. Kaya Opo. pwede po tayong mangutang kahit na walang Puhunan. Walang puhunan. Especially kung ang father ko kasi dahil teacher, tapos ang father-in-law ko naman ay kilala din doon sa lugar na yon. So,
nagpapautang sila because Parang consignment yung yes, oo. because our parents build a good name. Opo, Kaya yun opo. po yung sinasabi ko sa mga nanonood ngayon na importanteng alagaan yung ating mga pangalan. Hindi Correct. pwedeng balasubas, hindi Correct. pwedeng manggagancho tayo. Opo, opo. Dahil nakakatulong po yan sa ating mga anak. Mm. So, ganun po. Consignment na nag-umpisa po ako ng magbenta ng singsing. Sabi nung ibang mga nursing faculty, ay ako gusto ko necklace, gusto ko hikaw, ganun-ganon. So nag-start na sila mag-order sa ng mga alahas. Alahas. At napansin ko po, yung alahas, hindi mabaho tulad nung itlog na bitbit ko. At saka maliliit. Hindi po mabigat. Oo. So, pwede lang sa wallet. So, doon po nag-umpisa na nagbebenta na po ako ng jewelry sa aking mga ano. Actually, yung lolo ko po ay isa sa mga original jewelry makers pala. Nung time, So may experience po kayo sa jewelry? wala pong experience exactly, pero nasa dugo po namin. Yes, oo. Yeah, kasi nung panahon ng mga Amerikano, siya po yung gumagawa ng mga bracelets daw para sa mga Amerikano na silver binebentahan. Opo. Tapos ang lola ko rin nagbenta. I think it is in my blood. Opo, opo. Opo. Kaya po nakita ko na itong negosyo kahit na hindi ko pala gusto, kung nasa dugo, lalapitan at lalapitan pala ako nito. So ito, kaya yun po yung aking basis dito sa librong Discover Your Business Calling na sinulat ko. So, ang negosyo pala ay madali makita kung anong negosyo ang good para sa atin. Kung titingnan natin yung ating mga ancestors, yung ating mga environments at mga experiences. Opo. No? Tulad nung na-share nga po ninyo. No? Opo, opo. Pero kayo ma'am, aside from jewelry, pag-usapan naman natin yung mga ibang negosyo na naging experience nyo. Sa lahat ba ng mga inumpisahan nyo na negosyo, ito ay naging success story? Successful? Or Hindi po. may mga negosyo rin kayo na hindi talaga maganda yung naging resulta? Ito po ang ang totoo. Lahat po ng negosyo ay pag lumalaki na, nahihirapan po kami. Tulad ng jewelry. So nag-resign na po ako dahil kumikita na. Tapos, ang hirap pala ng jewelry. Ang laki na pala ng problema sa jewelry business. Kasi ang laki-laki ng puhunan, kailangan meron kang napakaraming inventory. Tapos, ito lang ang mabebenta mo sa isang buwan. So, nangutang po kami ng nangutang para bumili ng stocks Okay. ng jewelry. Hindi naman pwedeng maghanap ng singsing, isa lang ang dala ko. Dapat may dala akong 10 or 20 rings. Para may pagpilian yung mga prospect nyo na puro tulog client. po yun. Tulog yun. So when I saw that, sabi ko, ayaw natin ng negosyo na to, hindi to. So, Ano yun ma'am, yung puhunan nyo, nangutang kayo sa bangko? Or? wala pong bangkong nagpapautang noon dahil wala po kaming property. Na Puro collateral. mga friends and neighbors po. So nalugi kayo ma'am? Doon po, nalugi po kami dahil na-swindle po kami nung Okay. minsan. Pero, tuloy lang po yung jewelry namin. Tapos, naghahanap kami ng ibang negosyo. So, throughout those 40 years, siguro more than 20 businesses kami. Okay. Trial and error. Ang dami pong nalugi, more than 20. Pero ang 20 naging businesses nalugi. Opo, pero ang naging successful naman in between ay yung aming naging franchisee po kami ng STI College. Okay, school. Yung school, computer school, which was, walang inventory. Kaya yon, okay yon. Pero may problema din po yon dahil pag hindi pumasok yung estudyante ng June, patay na ng buong taon. So, ayoko nito. Teka, hanap naman tayo ng iba. So, hanap. And then the next one that was successful was also yung aming Chowking na franchise. Okay. Nagkaroon po kayo ng franchises. Pumunta po kami sa Iligan noon Opo. dahil nagbukas po kami ng jewelry store doon, ng branch. Nakilala po namin yung mga taga Chowking and they invited us to apply. So so Chowking was a very good business dahil Franchise. Tried and Opo. tested. Opo. Dahil ang kagandahan po STI and Chowking, we were with the founders, not the people who are managing them now. No, so we had direct access to the founders and that is where we learned. Parang naging mentor po namin yun, Opo, yung opo. mga may-ari na yon. And we saw na pwede pa lang yung isang negosyo
ay i-multiply ng multiply natin at paramihin. Oo. Maganda palang model yon, yung isang maliit na tindahan tapos padadamihin. Kaya yun yung actually na sinasuggest ko sa aking mga Mentees. mini-mentor ngayon. Oo. Na huwag kayong mag-ambisyon ng napakalaki, maliit lang, pero i-times 10, times 100 ninyo all over the Philippines. Basta yung nakikita nila na passion nila at Opo. kumikita. Mahirap yung patalon-talon po sa At negosyo. saka pagaya-gaya. Pagaya-gaya. Pwede naman gumaya, basta kailangan mo rin pag-aralan talaga kung ano yung ginagaya mo. Kasi Opo. dati yung mga malalaking negosyo, success na negosyo, lalo na yung mga pinipilahan dati ngayon, hindi nila nasusustain, ma'am. Pagka ginaya mo yun, di mahirap din yun. Ay, hindi nyo alam kung ano yung... So after doon po sa Chowking yun na success din po yun. So ano pa yung mga ibang sinubukan nyo rin na negosyo na talagang napalago ninyo? So, sabi nyo nga, mahirap po yung patalon-talon. Talagang tumalon-talon po kami. No, so, ano pa ba po ang ano? So, basically, nagkaroon po kami ng pension house. So, the pension house was also okay. Tapos, nagkaroon din po kami ng... nag-supply din kami. That time kasi, pwede kaming mag-supply ng mga halo-halo ingredients. So, Opo. parang gumawa rin kami ng mga food manufacturing na just supplying to our Chowking store. Opo. We opened actually a second Chowking store. Kaso after 1 year, nabomba po. Yun ang delikado Oo. sa Mindanao. Yes, oo. Nabomba yung pension house sa taas, bumagsak. So we Ito lost po yung it. Zamboanga Seeds. Yeah, before pa po ng Zamboanga Siege, may Opo. nangyari na Opo. pong bombahan doon. Opo. So, yung Zamboanga Siege is another one din. So, yun po. What else? Dahil nga po meron kaming STI, so napansin namin na pwede pala kaming mag-buy and sell ng computer units. So, computer units, tapos repair, nag-software development din kami Opo. doon sa business na yon. So, for a while, nag-okay siya, pero lahat po ng negosyo ay merong problema. Hindi po Correct. ba? Opo, So, opo. and that was what I realized. So nung magre-retire na kami, napansin naming mag-asawa na, teka, bakit ba tayo, kung ano-ano yung mga ini-invest natin? At that time, hindi na puhunan ng problema. Time na. It was our time na focus kami dito. Iba-iba ang problema ng bawat negosyo. Iba-iba yung dapat gawin. So why not just focus on one? Kaya we gave up our businesses one by one. Kumikita po yung STI, pero we decided to close it down. Kumikita po yung Chowking, was giving us returns na napaka-okay, pero we decided to close it down. Because we said, So binalik nyo po sa Chowking. binalik po namin sa jewelry store. So So, nag-jewelry store So, na po nag-focus kami, kayo sa jewelry nag-focus. store. At that time, siguro mga 5 lang yung aming tindahan. But doon na namin finocus lahat. Kasi we saw na sabi namin, kung yung Chowking namin nabomba yung pangalawang store, ang laki ng investment. Yung isang Chowking na nawala sa amin, puro utang po yun. No? Mas okay kung ito na lang na jewelry store na copy-paste, copy-paste, copy-paste lang. So that is why we concentrated on the jewelry store. And that is what we are copy-pasting now. So nakarami po kayo ng branches. Opo. So as of today, we have 27 branches and Wow. we're happy to be opening 3 more branches this year to complete 30. Yan. And it's all over Mindanao po. Opo, Dahil tayo po ay, I believe that people from Mindanao are wise investors, especially mga babae, because we invest in gold, jewelry. Dahil pag nagkaroon ng emergency, madaling itakbo. Kasi marami tayong emergency sa Ano po yung Mindanao. pangalan ng jewelry store nyo, It's ma'am? called Sophia. Sophia. Sophia Jewelry. Oo. Yes. Kayo ba, ma'am, naniniwala rin kayo? Kasi ngayon, itong nangyayari, political turmoil, ang dami-dami nangyayari. Pero sabi-sabi of course, tayo rin, na nababasa natin na pinakamaganda raw na investment ay gold. Total, nandiyan na rin kayo sa jewelry. Kayo ba, ma'am, ito rin ay naniniwala ba kayo na pinakamagandang investment yung gold?
Opo, lalo na po ngayon, hindi ba po, nasabi nga po nila na talagang hindi stable ang mga currencies Yes, now. No? opo. Kahit dati, naniniwala tayo na ang dollar ay napaka-stable. Pero lately, ang dami-dami ng mga daldal-daldal na delikado. Even China, the China currency is also shaky. So, lahat ng mga nations ngayon, bumibili ng gold. Kasi at the end, gold reserves talaga. Yun yung nagbaback up. Yun yung pinaka-solid na back up ng mga kaperahan natin. No? So, in the last few years, siguro nag-3 times yata yung presyo ng Hindi bumababa at saka kahit nasunog yan sa vault ay pagbukas nandiyan pa rin ang gold. Pero ma'am, napaka-interesting yung pinag-usapan natin at bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin, mag-break muna tayo at wag po kayo alis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tumakas sa ingay at gulo ng syudad? Yung tipong mapapawaw ka sa napaka-breathtaking na view. Halika na at subukang pumunta sa El Nido. Magsimula sa iconic na Big Lagoon sa Minilok Island. Malinaw na blue-green na tubig na papalibutan ng matatarik na limestone cliffs na swak sa kayaking at instant photo op. Sunod naman ang Nakpan Beach na isang 4-kilometer stretch ng puting buhangin at malinis na dagat na perfect para sa paglalakad habang ka-holding hands ay iyong special someone, magpahinga o mag-sunset stroll man lang.
mag-island hopping ka rin sa Snake Island. Dahil sa natatanging snake-shaped sandbar, makakalakad ka na mula mainland patungo sa isla tuwing low tide habang nililibot ang turquoise waters. At para naman sa adventurous na view, suungin ang Taraw Cliff, isang matarik na buntod sa Barangay Buena Suerte na nagtatanghal ng jaw-dropping panorama ng Bacuit Bay. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang swimsuit, waterproof camera at sense of wonder sapagkat ang El Nido ay hindi lang destinasyon, kundi isang likas na obra na dapat mong ma-experience. At yan ang Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Mariing tinutulan ni Senador Bongo ang pagkakapangalan sa kanya bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kaugnayan sa war on drugs na inihain sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng inilabas ng ICC na lesser redacted version ng document containing the charges kung saan pinangalanan si Senador Go kasama si Senador Bato de la Rosa at ilang opisyal ng Philippine National Police. Ayon sa Senador, walang batayan at isang panig lamang umano ang mga alegasyon at hindi anya ito sumasalamin sa kanyang naging tungkulin bilang Special Assistant to the President mula 2016 hanggang 2018 at bilang Executive Assistant ng Alkalde ng Davao City mula noong 1998 hanggang 2016. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako pa si Daniela de Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Mami N sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am, kanina napag-usapan natin kung gaano kahalaga yung alahas, gold. Kasi pagka may problema financial ang pamilya, ang pinaka-last na pwedeng magamit na pera or panggagalingan ng ano is kung may naitabi si Mrs. or naitabi ang ano na mga gold kasi madali maging pera yan. Ano ba ang masasabi niyo rito, ma'am? Totoo po 'yon. Kaya nga po nanghihinayang ako doon sa mga tao ngayon na kung ano-anong ginagastos nila dahil hindi sila nagtatabi na tulad ng ating mga ancestors na tulad ng ating mga the people all around us, Opo. Singapore, Malaysia, makikita natin puro ano yan, puro gold ang kanilang number one na investment. Ito po ang pinakamaganda. It is investment that you can wear, no? Ang mga kababaihan, ang ginagawa nila pag nabigyan ng budget ni husband, pamalengke, budget for the house, ang ginagawa nila ay tinatabi nila ng konti at naguhulog-hulog sila sa mga alahas na hindi alam ng husband. Ngayon, kung nagkakaroon na ng mga emergencies, meron silang panghuhugutan. Kaya doon sa mga husband na nagagalit dahil bumibili ng alahas yung kanilang mga wives, I'd like to tell you na it is a very good move sa mga hindi kayabangan po ang alahas. It is really something na that yung value ay pataas ng pataas. Hindi Totoo tulad yan. ng mga iba-ibang mga bagay na binibili natin, appliances. O mga bags, mga Bags, di ba? opo, sapatos. Oo. Pagbili mo lang, wala nang value yun. Wala nang eh. value. Oh. So, yung lesson na to ay nakikita natin, lalo na sa Mindanao, nagkaroon ng siege. Ang dami naming mga customers na nagpapasalamat sa amin dahil after the siege, pumunta talaga sa tindahan, thank you, because they were able na sunog yung bahay nila, na ninakaw pati yung mga cellphones, yung mga kung ano-ano, yung mga laptops na wala lahat, mga malalaking TV at ano. Pero singit nila, binulsa lang ng mga kababaihan alahas. yung mga alahas nila. And they could sell it or pwede nilang isanla
at pwede silang mag-umpisa ng bagong buhay. May matitirahan sila, meron silang pagkain the following day. So, dahil doon, no, sabi nga natin, bakit pa kailangan mag-grow yung aming negosyo? Lilima lang ang anak ko, di 5 tindahan, okay na. No? Pero ang naiisip ko is yung mga kababaihan, no, kasi generally ang aming mga ang aming customers no mga 70% ay babae. Yung mga 30% ay mga lalaki na naniniwala din sa ginto na sinusuportahan yung kanilang mga loved ones. So yun, yung mga kababaihan, yun yung kanilang pinanghahawakan na jewelry na nakakatulong sa kanila kapag merong mga emergencies. So yun. Ma'am, alam ko super yung nyo, yung educational background nyo, tinitingnan ko yung achievement nyo. Paano ba naka-influensya po sa inyo yung edukasyon nyo, naging landas nyo bilang entrepreneur, mentor? Ang dami pong nakikinabang, ang dami mong natutulungan sa mga mentorship mo, sa mga coaching mo, ma'am. Opo, sabi ko nga po sa inyo ang ganda nung question nyo. 3 years old pa lang ako, talaga alam kong gusto ko nang magturo. At wala nang iba, basta gusto kong magturo. Kaya, nung nagnenegosyo po kami, kung ano yung natututunan ko sa aking mga mentors, nagbabasa po ako ng mga libro, a-attend po ako ng seminars, ine-echo ko po yan. So, negosyante ako, pero hindi po ako nakafocus doon sa pera. Nagagalit nga yung asawa ko dahil, ano ba yan? Puro training ka ng training. Hindi ko talaga passion yung magbilang ng pera at tumingin ng financial statements. Ang gusto ko talaga is yung lahat ng natututunan ko, ma-i-share ko sa mga employees namin. Kaya nung nag-retire ako, yon, sabi ko, wala na Yung mga apo ko ay nasa London po lahat. Wala po akong apo dito. So, anong gagawin namin? Magtitinginan kaming mag-asawa. So, might as well, write a book. So, I started to write a book. Nag-volunteer pala ako sa DTI. Go Negosyo. Go Negosyo. Opo. Unang meeting natin doon, ma'am, naalala ko yan. Opo. Opo. Yung po kasi, ang DTI po sa Zamboanga, across the street lang ng bahay namin. So, tawid ako sa pwede ba ako mag-volunteer? Nakita ko kasi sa newspaper dati call for mentors. So ako yung nag-volunteer at okay naman dahil wala naman daw masyadong nag-a-apply. So after that nakita ko po na ang ating mga mentees ay ang liliit ng negosyo nila. Tapos pag sinabi ko, etong opportunity dahil po na-expose po ako sa copy-paste na franchising Opo. Sabi ko, bakit hindi tayo mag-copy-paste? At ang sabi po nila basta makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi ayaw naming maging ambisyon. Marami silang mga paniniwala na okay na yung maliit na negosyo. And I felt so bad kasi ang laki ng potential. That's why I wrote the book, Grow Your Business Pinoy. Sabi ko, hindi pwedeng okay lang kasi yung mga empleyado ninyo, lalaki ang needs niyan, lalaki ang mga anak nila. Paano ninyo silang masusustain? Paano makakapag-aral yung anak nila kung sila ay bodegero, iisa ang bodega ninyo? Samantalang if you grow your business, pwedeng ma-promote itong bodegero na maging bodegero trainer. Hindi ba po? So, that was the essence of the book that I wrote. So, doon po ang nag-umpisa. Nagsulat po ako ng libro. Akala ko po madaling magbenta ng libro. Hindi po pala. And I had 1,000 books printed dahil sabi ko madali sa National Bookstore magbenta. Hindi pala ganun kadali. So, sabi po ng mga tao, tinulungan po ako ng aking ang dami ko pong mga mentors. Sabi ay, ibenta mo sa YouTube. Doon po ako nag-umpisang maging online. So, I started to talk about my book sa YouTube kahit na nahihiya po ako Andun po yung 1,000 na books tapos nakikita ng husband ko araw-araw na ano ba yung librong ito, ang lit ng kondo natin tapos nakakainis na parati nating nakikita. Let's get rid of it. So, yung mga mentees ko po sa DTI sa Go Negosyo, binibigyan ko na lang po ng libre. Pinamimigay mo na lang. Opo, para lang maubos. Pero I started to sell it and yun po, doon po nag-umpisa. Marami pong lumapit na OFWs, bumili ng libro. Sabi nila, Mami En,
okay naman ng libro, kaso wala pa kaming negosyo, how can we grow? Yan, kaya sabi ko, sige, tulungan ko kayong mag-start ng negosyo. Ano pong the best business for us? And that was when I wrote the second book na Discovering Your Business Calling. Discovering kung ano yung negosyo na para sa kanila. Dahil marami pong naloloko na OFW. Mami, totoo yan. Alam mo, yung mga OFW natin ay napakalapit din sa puso ko yan dahil naging acting rin ako doon, secretary ako sa Commission on Filipino Overseas. At sila talaga ang yung prone sa mga scam. At ang nakakasama ng loob dito, minsan ang nag-scam sa kanila, mga kapamilya rin nila. So, Totoo po yan. opo. Ma'am, sa tagal ninyo na nagme-mentor kayo, nagko-coach kayo sa mga, of course, mga micro, small, medyo malalaki rin na ano ba ang nakikita nyo na common na nagiging problema ng mga kababayan natin sa pagninegosyo? So, eto yung mga may negosyo na po, Opo. So, ang umpisa, okay, yung first, walang negosyo, ang problema kung anong negosyo. Pag once meron na silang negosyo at kumikita na, ang next problem nila is napapagod na sila. Because business actually is boring. Naniniwala po ba kayo? Totoo yan, Boring totoo. kasi it's always the same thing, the same thing, the Opo. same thing. Unless talagang palalakihin natin. Pero kung gagawin natin yung the same thing, hindi tayo lalaki. Kaya kailangan natin ng tao. Kaya ang next na problema ng taong ng mga negosyante is yung mga tao. Diyan sila nagkakaproblema. Ninanakawan sila, mali yung naha-hire nila, nadodole sila. Yan yung mga problema nila na parang tinrain ko na 10 beses na. Pabalik-balik, wala pa rin nangyayari. So yan. O kaya sasabihin nila na, paano ba to? Sinabi na namin ganito, tapos hindi pa. Bale lang ng bale. Hindi pa rin ginagawa yung tamang trabaho. Hindi namin mapaalis dahil malaki na yung utang. So, yan yung mga karamihan Common. ng problema. No? So, ang negosyo, ang next problem, after we find out kung ano yung the best business, the next one is people. Kasi marketing man yan, production man yan, warehousing, logistics, lahat yan tao. At kung hindi tayo marunong mag-hire ng tamang tao, mag-train ng tamang tao, ma-motivate yung mga tao, at ma-reward yung mga tao, kung hindi tayo marunong na gumawa ng organizational chart na tama, na makikita nila kung ano yung career plans nila, then wala. Hindi lalaki yung ating negosyo at puro sakit sa ulo lang dahil paulit-ulit na pagte-train, paulit-ulit na pag-hire, paulit-ulit din na yung mga pagkakamali ng mga tao natin. Opo. At kuminsan din, ang common na is na-train mo na kung kailan naging magaling na magaling, iiwanan ka rin. So, yun yung mga kalimitan din po na naririnig natin sa mga negosyante rin. At kayo ma'am, kailan nyo talaga nasabi na ang calling ko talaga ay dito sa mentorship, mag-coach sa mga negosyante at saka mga aspiring business entrepreneur? Noon pa po. Actually, bago po ako mag-retire, siguro when I was in my 40s, ano nga yung mga tao sa akin. Sabi niya, bakit yung mga empleyado mo tinuturuan mong magnegosyo? Kasi sinasabi ko sa kanila, hindi ko kayo kayang bayaran habang buhay as employees dahil lalaki ang needs nyo. Kaya kailangan matuto na kayong magnegosyo. So yung mga employees ko, mini-mentor ko na talaga silang mag-business. So kaya hanggang ngayon, yun pa rin. Opo. At mamaya lalo tayong, ako personally, lalong dumadami ang aking kaalaman sa pinag-usapan natin at mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself.
Kung mamahalin man ang headset na ginagamit mo, wala rin itong saysay kung hindi naman tama ang settings nito. Kaya para maging crystal clear ang sound sa iyong pandinig, sundan mo lamang ang mga hakbang na iyong maririnig. Step 1. I-right-click mo ang audio icon na makikita sa bottom right corner ng iyong screen at pindutin mo ang sound settings. Step 2. Sa output tab, hanapin at iselect mo ang iyong headset. Step 3. Pindutin mo ang drop-down menu sa format tab at iset mo ang audio quality sa bitrate na 48,000 Hz. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nakasanayan na natin ang pag-inom ng tsaa o mainit na gata sa gabi para makaramdam ng ginhawa sa katawan at makatulog. Pero bukod sa mainit na inumin, posible nga bang makatulong ang pagkain ng kiwi tuwing gabi para masiguro ang pagkakaroon ng maayos na tulog? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa verywellhealth.com, binubuo ang kiwi ng sandamakmak na vitamins at minerals na hindi natin alam ay makakatulong pala sa ating pagtulog. Isa na dyan ang antioxidants, partikular ang vitamin C at E na may kakayahang maibsan ang nararamdamang stress ng isang tao. Pangalawa, alam nyo ba na mayaman ang kiwi sa serotonin? Isa naman itong uri ng chemical na nagko-contribute sa pagkakaroon ng mahaba at epektibong tulog. Ayon po sa pag-aaral, maaaring kumain ng 2 kiwi sa gabi, 1 oras bago matulog para mabigyan ng oras ang ating katawan na i-absorb ang dala nitong nutrients na maaaring i-boost ang level ng ating serotonin. Pero tandaan, humanap din ng ibang alternatives kung meron kang allergy sa kiwi at kung binabantayan mo ang sugar intake mo. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman! Ang Tagaytay ay hindi lang tungkol sa malamig na klima at magagandang tanawin. Punong-puno rin ito ng mga pagkain na siguradong pampainit at pampagana. Unahin na natin ang bulalo, ang ultimate comfort food ng Tagaytay. Malambot na baka, malinamnam na sabaw at bone marrow na sobrang rich sa lasa. Perfect sa malamig na panahon. Siyempre, hindi rin mawawala ang tawilis. Ang crispy, deep-fried freshwater fish na swak sa suka at kanin. Para naman sa merienda, subukan ang espasol, chewy rice cake na coated sa pulbos ng pinatuyong niyog at ang buko tart, isang sweet at creamy pastry na gawa sa fresh buko. Pampalamig naman, subukan ang Tagaytay Chocolate de Baterol, isang traditional hot chocolate na gawa sa pure cacao na sobrang tamis at mapapawaw ka sa sarap. Kaya kung food trip ang hanap mo, siguradong busog at satisfied ka sa Tagaytay dahil sa mga putaheng highly recommended. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Myrna sa Kabuhayan. At Ma'am, paano nyo talaga nabuo itong Mommy Negosyo bilang isang brand at advocacy? Kasi ako man, nakikita ko yung, lalo na yung page nyo, no? Biglang millions na yung followers nyo, ang taga-subaybay mo. So, paano mo talaga nabuo itong Mommy Negosyo as sa brand and your advocacy? Nako, thank you po for that question. Very good question po yan. Nabuo ko ito with the help of many mentors and coaches. At first, nung binibenta ko nga yung libro ko, Hindi Tumatakbo, YouTube videos, I started talking about YouTube, about my book sa YouTube, Hindi rin tumatakbo. So, ninumpisahan ko na magsalita tungkol sa mga lessons, no, beyond the book na. Tapos, hindi pa rin tumatakbo. Laki na ng ginagastos ko sa aking team kasi meron na akong mga VAs na binabayaran, no, para gumawa ng mga Content. posters. Opo. And meron akong nakilala na si Christine na siya yung sabi ko, paano kaya, magaling siya sa marketing. Siya yung tumutulong kay one of the people in the team of Bo Sanchez. Okay. So, sabi ko, how do I, sabi niya, sige, evaluate ko yung lahat ng ginagawa mo. Nung after evaluation, sabi niya, you are doing everything right, pati yung mga postings, etc. Ang kulang lang is
yung pangalan mo. Mirna Tam Natividad. Mahirap tandaan, sabi ganon. Kailangan, meron kang parang alias. So, doon niya inumpisahan. Sabi niya, ano kaya? So, nag-brainstorm kami, and then, lumabas nga yung Negosyo Ma'am. Tapos, yung Negosyo Ma'am, eventually, nagbago, naging Mami Negosyo. Yon. So, Mami Negosyo, tapos, nag-umpisa na. Medyo nag-okay na siya dahil meron ng Mami Negosyo. Pero hindi pa rin masyado. At meron akong, so tuloy-tuloy pa rin yung aking pag-create ng YouTube videos. That is 6 years. On the 6th year, meron akong isang naging kaklase, si JP Adena, na kaklase ko siya sa book writing class. And sabi niya, Mami, tama-tama, pandemic noon, nagtatrabaho siya, dancer siya sa Disneyland sa Hong Kong. Napilitan silang umuwi. So he went into video production. Sabi niya, Mami, kailangan mo ng video. Yan. So kailangan i-convert natin yung mga videos mo into reels. So yon. Doon po nag-umpisa. Yung mga mahabang video, pinutol-putol niya, naging reels. Kaya lang, hindi maganda yung resolution ng conversion pala. Kaya, another mentor, so that was my second mentor, and then another mentor is si Shane. Ewan ko if you know si Hello Shane, who is travel vlogger. Sabi niya, Mami In, hindi pwede yan. Ang pangit ng resolution ng video mo. You shoot your video this way. Sabi ko, ang pangit-pangit ng aking skin. Ang pangit-pangit. Ang tanda-tanda ko na, nakakahiya naman. So, kinulit talaga niya ako ng kinulit. Kaya sabi ko, sige, mag-shoot na ako. And then I also listened to one na nagko-comment. Di ba nakakainis kung minsan meron tayong mga trolls, Mga basher, gano'n. bashers ng gugulo. No? Tapos sabi niya, kasi lahat ng video ko English. Dahil importante sa akin na matranslate yung para sa may mga caption. Dati wala pa kasing auto-translate. Yeah, So auto-translate. mahirap pag Taglish. Sabi nung basher, hindi ko na siya matandaan kung sino siya. Pero kung sino siya, nagpapasalamat talaga ako. Sabi niya, Mami In, magtagalog ka naman. Hindi ka maintindihan ng lola ko tsaka ng nanay ko. Sabi ganun. Kaya sabi ko, sige. So that was the start. No? That was after 7 years of doing this. No? I started to shoot. Kinapalan ko yung mukha ko, pero for 1 year, hindi ko tinitingnan yung aking mga video dahil ang napapangitan ako sa aking itsura. Sabi ko, ang pangit-pangit, pero sige na lang. So, doon kami na-shock. No? Nag-taglish ako, and with that video, yung reels, shorts na posted all over, ang nangyari is, hindi namin namalayan. 7 years, 2,000 ang followers namin. Wow. Hindi namin namalayan na after a few months, 10,000 kaagad. Parang, anong nangyari? Biglang tumalon. Tapos 20,000, 30,000. Ang bilis-bilis ng growth because of those videos. Okay, yung mga... So, yon, no? And then, last year, kasi sabi ko, nahihirapan ako mag-shoot ng videos, nahihirapan akong bihis ng bihis. Sabi ko, ano na lang para hindi challenge, I will just wear white. Kasi kahit na anong background ko, basta white. So, I kept wearing white. And finally, last year, I met the next mentor, who is also my coach, si Coach Josel, who is a branding expert. Sabi niya, Mami In, kailangan natin na meron kang look. Kaya that was when this red blazer came. Yan. Kaya sabi niya, kung ayaw mo mag-blazer, dahil hindi naman talaga ako magarbo, sabi niya, let's get you a shawl. Binili pa nga niya ako ng shawl na pula para at least ma-break yung white at saka yung red. So yon, that is the Mami In brand. So binago niya. Until now, she is working with me kasi aayusin namin yung aming sets, yung lahat inayos niya para pati yung website and all. So that was how Mami In evolved. Oh, as a brand. galing. Mami In, ano ba ang sa tingin mo na kauna-unahang success story ng isang
minti nyo na talagang na coach nyo na talagang tumatak sa inyo at baka pwede mong i-share sa mga kasosyo natin dito kanegosyo. Ang hirap nung maraming kauna-unahan, pero lately, ang napapansin ko, no, kaya ako nagfo-focus na sa couplepreneurs, is merong mga lumalapit sa akin either yung lalaki or yung babae na magpapamentor. Eventually, magkasama sila sa negosyo. Sabi ko, gusto ko, binimentor ko kayong dalawa magkasabay. So, ang usapan namin is negosyo. Pero, hindi pala negosyo lang ang problema nila. Kundi ang problema nila is the relationship of the couple doon sa negosyo. Kasi kailangan, ang tinuturo ko sa kanila is kailangan iba-iba ang roles ninyo. Kasi kung pareho kayong nag-a-approve, pareho kayong nagre-release ng cheque, ipiping-pong kayo ng mga employees ninyo. Kung i-approve mo, sa iyo ipapasok, tapos ayaw ni husband or ayaw ni wife, kayo yung mag-aaway. No? So meron po akong isang couple na ganon. Ang babae ay dentist, ang lalaki ay IT graduate. So nahihirapan silang mag-usap tungkol sa negosyo. Meron namang isang couple din na pareho silang engineers, pero yun din, no? Ang nangyayari, magbe-message sa akin yung lalaki, magbe-message sa akin yung babae, tapos binabalanse ko. Kaya sabi ko parang, ang problema pala ay kapag couples ang nandyan, walang nagsasalita, walang nagtuturo tungkol sa couplepreneurs. Hindi lang entrepreneurship, pero yung pagiging couple. At yung challenge ko with my husband, dahil dalawa kaming nasa negosyo, yung mga experiences, pwede kong i-share. Kaya yun, I think I already have 4 couplepreneurs now and they're doing very well as couples and yung negosyo nila because they have learned how to work together sa negosyo. Opo. At sigurado ma'am, yung mga suki natin dito, marami silang natutunan. Dapat siguro magkaroon tayo ng part 2. Kulang na kulang ang ating oras, ma'am. Mami N, no? Sige po. Pero baka po mayroon kayong parting words para sa mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo. Bilis ng oras po. Opo, ano? opo. So, ang parting words ko po is, ang negosyo, kapag naumpisahan nyo na, no, lalo na pag naumpisahan ninyo, hindi siya dapat na maging mahirap. Dahil marami na ngayong mga mentors na pwedeng magturo, hindi tulad dati. So, huwag tayong mahiyang magtanong, pero kailangan yung mga taong tatanungin natin ay yung mga taong pinagdaanan nila yung negosyo. No? Tulad ni Yusek na talagang negosyante, pwede tayong magtanong kasi yung ang ituturo niya ay talagang galing sa kanyang experience. Hindi yung nabasa lang niya sa libro or narinig lang niya sa kanyang kumpare. So go get help because help is always available. Huwag tayong magdusa mag-isa. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Myrna, also known as Mami N. Salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ninyo, mga karanasan, at taos-pusong paggabay sa mga Pilipinong negosyante. Tunay po na kahanga-hanga ang inyong katatagan at malasakit sa pagtulong sa mga pamilya, mag-asawa at individual na makapagtayo ng kanilang negosyo na may layunin, malasakit sa tao at kapayapaan sa yung peace na advocacy nyo po. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Mami Negosyo upang tayo ay huwag matakot magsimula muli, bumangon mula sa pagkabigo at magnegosyo, hindi lamang para kumita, kundi para maglingkod at magbigay ng saysay sa ating mga ginagawa. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakarang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates.
We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Para sa mga content creator na nais magkaroon ng mas realistic at mas expressive na voiceover sa kanilang videos, maaari na itong ma-achieve sa pamamagitan ng artificial intelligence. Narito kung paano. Una, tumungo ka sa Yum AI at pindutin mo ang Clone a Voice. Ikalawa, mag-record o i-upload mo ang iyong voice recording at i-click mo ang Create Voice. Ikatlo, pindutin